Sino nga ba talaga yung mga center na balak o pwedeng makuha nitong Lakers sa off-season trade? Malapit na yan mga pare ko ya. Marami na kasing mga rumors and hindi rin naman masama na dumepende tayo sa rumors. Lalo't madaming mga center caliber ngayon ang available sa trade market. Kaya sobrang dami talaga ang nalilink dito sa Lakers dahil na rin alam natin yung malaking pangangailangan ng mga to at mataas na interest na makakuha ng isang high level center. Pero syempre hindi naman ganun kadali yan lalo't nasa problema rin yung mga to pagdating sa salary cap space at mga asset player na maisasaalang-alang nila para sa trade na to. Pero bago yan, unahin natin yung mga trade asset nitong Lakers para makakuha nga ng center. Sinabi kasi ni Rob Pelinka na wala silang balak ilagay sa trade block itong si Austin Reeves. Pero may catch, kung hindi naman isang top tier center ang makukuha nila. Si Reeves kasi ngayon available na para pumirma ng extension contract dahil papasok na yan sa expiring contract next season. Pero may mga linked report kasi sa mga league source na pwedeng tanggihan yan ni Reeves at maging unrestricted player yan sa Lakers. Pero wala pa rin naman confirmation sa report na yan. Malaking bagay din kasi talaga yung salary contract nitong si Reeves na umaabot sa 13 million dito sa Lakers at sapat yan para makatulong na makakuha ng isang high level center sa off-season trade na to. Lalo na yung versatile at pagiging best third option player nito sa Lakers, dyan magiging interesado yung ibang mga teams. Ganon din naman itong si LBJ pero kasi nauna na ang report na pipirma na to ng extension contract. Kaya yung mga nandyan na magiging expiring contract sa Lakers, etong si Maxi Kleber, Gabe Vincent, Rui Hachimura at si Dalton Knecht kasama si Jared Vanderbilt. Yan yung mga trade asset ngayon na paniguradong handang gamitin ng Lakers para makakuha ng center sa off-season. Pero hindi rin naman sapat para makakuha yan ng top tier mga pare ko. Unahan ko na kayo dahil ayon mismo dito kay Rob Pelinka nga na ang number 1 top prior talaga nila makakuha ng isang big man. But not only simple big man, napapa-English pa tuloy ako sa content na to. Dahil ang gusto nga ng mga to big man na magiging fit para dito sa superstar nilang si Luka Doncic. Yan talaga yung target ng mga to. Pero sino nga ba talaga yung mga nasa radar ng Lakers sa off-season na to at sino yung pinaka-realistic center na pwede nilang makuha gamit yung mga trade asset nila at nakadepende rin kasi talaga yung mga pare ko sa trade asset nitong Lakers kung sino yung center na magiging fit dito. Pero syempre mas magiging top tier ang center kung isasama nila si Austin Reeves sa trade. Sa SB Nation Reacts Polls kasi, sa survey na to, lumalabas na ang mga starting center na possible i-acquire ng Lakers dyan itong si Nick Claxton, Daniel Gafford, Brook Lopez at DeAndre Ayton. Unahin natin dito kay Claxton. Si Nick Claxton kasi isa sa mga athletic big man na naglalaro sa Brooklyn Nets. And nakikitang ito yung perfect big man para dito kay Luka pero hindi ganun kadali nilang makukuha yan. Lalo't meron pa tong salary contract na nagkakahalaga ng 25 million sa susunod na season. Medyo may kalakihan yan at hindi basta-basta yan bibitawan ng Nets kung hindi sila makakakuha ng magandang offer sa Lakers. Sinundan yan itong si Daniel Gafford sa Dallas, isa sa mga center na kahit mga LA fans gustong mangyari ang trade na to para ma-reunite kay Luka Doncic itong si Gafford. Ang problema kasi meron pa tong 13 million contract at 14 million naman para sa susunod na season. Kaya malaki rin yung halaga na kakailanganin ng Lakers para makuha itong si Daniel Gafford sa Dallas. Pero may mga NBA insiders na nakikitang baka mapilitan ng Lakers na mag-overpay o magbigay ng sobrang halaga o assets para lamang makuha itong si Daniel Gafford sa Mavericks. Yung dalawang center na yan pwede naman talagang makuha ng Lakers lalo na kung gagamitin nila sa trade asset itong sila Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Hachimura o Maxi Kleber kasama ang 2029 or 2031 first round pick unprotected nila. Pero wala silang balak na isama sa trade package dyan itong si Austin Reeves dahil hindi naman top tier ang dalawang sentro na to. Sundan natin dito kay Brook Lopez, DeAndre Ayton o Walker Kessler. Yan yung mga starting center caliber na pwedeng maging available sa trade market and masasabing top tier na yung mga center na yan at pwedeng gawa ng kilos ng Lakers para makuha yan.
Si Kessler kasi pwedeng maging available para sa off-season trade na to, lalo't ang Utah Jazz ay kailangan magbawas ng salary cap space para hindi sila lumagpas sa restriction. Samantalang si Brook Lopez ay magiging unrestricted free agent ngayong off-season, kaya magiging available to at siya mismo ang pwedeng pumili ng team na pwede niyang bagsakan, kaya naliling sa kanya yung former team niya na Lakers at pwedeng makipagtulungan kay Luka at LeBron para maging isang champion contender para sa susunod na season. Ang problema lang sa taxpayer mid-level exception ng Lakers ay nasa 5.7 million lang. Maliit kumpara sa dating salary nitong si Lopez bilang starting center ng Bucks na nagkakahalaga ng 23 million. Yan yung problema ng Lakers, pero pwede naman tumanggap ng mas mababang offer itong si Brook Lopez para lang mapunta sa isang contender team. At kung top tier lang rin naman nga raw ang gustong makuha ng Lakers at handa silang isapalaran itong si Austin Reeves, pwede naman nilang makuha itong si DeAndre Ayton mga pare ko, dating number 1 overall pick at nahahambing yan dito kila Dwight Howard at Jabel McGee sa Lakers, and pwedeng maging fit yan dito kay Luka Doncic at LeBron James. Yan yung nakikita ng mga analyst si Ayton kasi meron pa tong active 2 years na contract sa Portland na nagkakahalaga ng 69 million. Ang nakikita kasi dyan pwedeng bumaba ang presyo niyan dahil sa underperformance. Kaya kailangan lang ng Lakers na maglabas ng mga matching salary sa Portland para makuha itong si DeAndre Ayton. Pwedeng ibigay ng Lakers dyan itong si Gabe Vincent, Rui at Chimura kasama yung 2029 first round pick na unprotected. Makukuha ng Portland ang veteran and future asset ng Lakers at makukuha ng Lakers ang athletic big man na to ng Portland. Kaya magiging match lang talaga ang trade na to sa pagitan ng dalawang team na to.